Sir Chinky, paano ko malaman kung yung perang hawak ko peke or original? Kasi ayaw na tanggapin ang pera ko. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Kamusta na mga kabadyatarian? Tatalakayin natin paano i-detect ang huwad na salapi. Alam nyo ba, tuwing marami pong mga parokyano, nako, sumisingit po yung mga tinatawag natin mga peking pera, nilalagay nila. Habang ikaw ay nagkakagulo, hindi mo alam, hindi mo na tinitignan, ayun, marami pong nabubudol po dito. Kaya, paano natin malalaman kung ito ay peke or tunay? Number one, pakiramdam. Feel. Oo. Iba kasi ang texture na totoong pera. Yung totoong pera po, syempre naman, ang tunay na pera po, mababakat nyo talaga. May magaspang, may glossy, hindi siya glossy paper lang, ha? At parang may naka-emboss ba? Diba? Ay, naku, pagka nakikita nyo, parang paper bond style lang yung pera, kahit na makapal po siya. Ingat na po yan. Pangalawa, yung hindi lang po yung pakiramdam. Titignan po rin natin yung mga security features. Una, yung tinatawag na watermark. Lumalabas yan pag tinatapat po natin sa ilaw. Opo. Number two, security thread. May sinulit po siya, no? Sinulid. Yung metallic line na design. Pangatlo, serial number. Hindi dapat doble. Hindi smudge. Embossed prints. Dapat may raised ink, no, at certain areas. At syempre naman, yung kulay po nagbabago yan pagka ginagalaw mo. Pagka hindi siya gumagalaw, naku, patay na tayo dyan. Pangatlo, yung mga pera po natin ngayon may hologram na. Yung say hologram, parang yung kumikinang-kinang siya. At pag walang kinang-kinang, pag tinignan po natin sa ilaw, peke po yan. At pang-apat po, sa tunog. May tunog ba yung pera? Yes, pag ginanon mo, di ba, para siyang malutong. Malutong po ang datingan, hindi manipis. Di ba? May snap pag ninupi, di ba? Hindi lang yung parang notebook, yung sa papel na pag tinupi mo ay ganun lang agad, ay peke po yan. At paano natin malalaman ang mga scammer po ay gumagamit ng taktika na ganito? Number one, laging nagmamadali sa payment at hinihinging agad ng sukli. Number 2, malaki ang denomination, 500, 1,000. Number 3, nilalagay nila sa gitna. Kunyari, 10,000 yan, siguro may ipit na isa yan. At pang-apat, inaabot sa iyong payment habang ikaw ay distracted. Distraction is part of the play. Kaya mga nagbebenta sa tindahan dyan, sa palengke, at the same time sa mga side street, mag-ingat-ingat po kayo. Kaya kailangan marunong tayo tumingin sa pera para hindi maubos ang laman ng ating bulsa. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.